Panibagong araw, panibagong kasalan dito sa Pakistan. Ang inyong matutunghayan sa araw na ito. Ano to, pasoko na, palala tayo ng palala habang tumatagal Ganiri lang pala ang outfit natin for today's kasalan. Matagal na nga yung gown ko na yan. Magkamukha nga kami ni Mariam, 2020 kami. Pakita ko sa inyo yung mga bata, tuwan-tuwa sa akin. Siguro ay ngayon lang sila nakakita ng hippopotamus. Kaya talagang na-amaze sila. Ito palang kasalan na pupuntahan namin ay dito lang sa bahay nila ginanap. Kung baga, sa harap ng bahay nila, nag-arkila lang sila ng parang tent. Tapos ayun, doon na ginanap yung kasalan sa bahay nila. Pero kadalasan dito sa Pakistan ay umaarkila talaga sila ng venue. Pero sila ay dito na lang sa bahay. Siguro para mas tipid, diba? Ito nga likod ko na ito ay bakante. Walang mga upuan dyan. Pero kahit anong tingin ko, ay parang hindi kakasya yung mga tao. Kasi nga, ang lamesa ay 6 at kalahati lang. 6 na kalahati kasi yung isa maliit, kaya kalahati. Ayan, ganyan pala yung inarkila nila na tent. O, ganyan yung design. Kaya maliit lang yung space kasi sa harap lang ng bahay nila. Sa kabilang barangay pala itong pinuntahan naming kasalan, sa Kangar. Ang layo siguro sa amin mga 30 minutes. Maya-maya nga, ay ayan, tinitingnan kingingipin ko kung may lipstick ba kasi may lumapit sa akin. Binati ako ay puro lipstick yung ngipin niya ay baka kako-kako ako ganun din. Dito pala sa likod ko ay ayan nagdagdag na sila ng upuan kasi nga ay kulang nga dahil sobrang daing tao. Sabi ko nga kay Mariam, hawakan mo na yung kutsara at baka maubusan tayo ng kutsara mamaya. Ang kagandahan sa kasalan na pinuntahan namin na to ay agad dumating yung pagkain. Siguro mga 20 minutes lang nakararating namin, dumating na yung mga pagkain. Kaya tuwan-tuwa ako hindi ako magugutom, kahihintay. Ito palang una nilang sinerve ay sweet rice. Kung mapapansin nyo sa kada kasalan na pinupuntahan ko, ay pare-pareho lang ng handa. Meron din pala silang pulaw. Kaso nga lang ay kukunti yung chicken yata na sahog, kaya wala akong nakikitang chicken. Tinanong ko nga si Mariam kung masarap ba, ay oo daw. Ito palang handa nila ay mukhang sila lang din na nagluto. O baka kumuha sila ng tagaluto. Pero ang mga nagse-serve ay yung mga kamag-anak ng kinasal. Hindi na sila kumuha ng mga magse-serve pa. Yan nga ang sa akin, sweet rice at saka pulaw. Gustong gusto ko yung combination na yan. Tapos may ulam, manok o kaya baka. Ay ang sarap niyan. Kaso kumain na ako. Hindi ko na nahintay yung ulam. Kasi akala ko yan lang ang ise-serve narinig ko, sabi mamaya daw yung roti, maya-maya. Sabi ko may ulam. Kasi pag may roti, ibig sabihin, magse-serve sila ng ulam. Kaya inunti-unti ko kanin ko para mamaya ay mas masarap kasi ang pag may ulam kinakain. Ay kwento ko pala sa inyo. Yung katabi ko palang kumakain sa gawing kanan ko, hindi ko lang siya maipakita Kapatid pala ng asawa ko yan sa ama. Yan ang panganay nila, kapatid nila sa tatay. Ayan pala, dumating na yung manok. Yung parang naka-green na yan. Yung meron din kasi silang ulam sa gawin nila ngayon, kinukuha niya yung ulam namin. Kumbaga kumukuha siya dyan. Sabi ng kapatid na asawa ko, ay meron kayo dyan sa harap nyo. Yun ang sa inyo, ito sa amin to. Sabi niya, meron na kayo dyan. Kukunin mo patong sa amin, yan ang sa inyo. Sabi niya. Siguro iniisip niya baka kami naman ang maubusan. Okay na may mga pagkain nila masarap. Katulad lang din ng mga hinahanda sa ibang pinuntahan kong kasalan. Magkakamukha lang yan. Swerte lang. Pag may kaya-kaya yung nagpakasal, may mga soft drinks, ganyan. May tsaa, may fried chicken, ganun. Pagka nakaluwag-luwag, yung may kaya yung nagpapakasal, ganun. Pero pagka wala masyadong budget o kaya nagtitipid, ay walang soft drinks, ganun. O kaya isang putahe lang yung pagkain, o kaya dalawa. Hindi pa talaga ako nakaka-attend ng kasalan na talaga yung buffet. Pagka kasi mayayaman dito, talagang naka-buffet, yung marami talagang handa. Hindi pa ako nakaka-attend ng ganun. Wala kasi kaming kilalang mayaman. Double wedding pala itong inattendan kong kasalan. Ay, hindi ko alam nung una, Ito ngang una ay barat. Barat day nila to. Si Mariam ang taga-video ko dito. Galing ni Mariam, Zoom-zoom niya pa yan. Ayaw nga niya mag-video. Sobra hirap, mama. Sabi niya sa akin, nagpupushing sila, nagtutulak-tulakan din mga tao. Kaya mahirap. Sabi ko, sige na anak, galingan mo. Bibigyan kita ng pera. Magkano? Sabi naman sa akin. Kaya sabi ko, sige, 100. Ayaw ko. Sabi ko, 500. O sige, sobra bilis. Ilang minuto, mama, sabi pa sa akin Ang barat day pala, ayun yung araw nang susunduin na ni groom si bride. Yan na ang unang gabi na doon na matutulog si bride sa bahay nila. Kaya kung mapapansin nyo, ay hindi pa sila ganun ka-close nung bride. Kumbaga hindi pa sila nagtitinginan, nagtititigan, tumatawa, ganun. Kasi nga, hindi pa sila nagtatabi niyan Pero kinabukasan niyan, ay mas malambing na sila sa isa't isa.
Kasi natulog na si bride sa kanila eh. Nakikita mo yan, masaya na sila, nagtitinginan na, ganun, nagtatawanan. Pinapainom nga sila ng gatas dyan, parang palaro yan eh. Siguro kung sino ang makakaubos, ganun. Eh ayaw naman inumin itong lalaki. Ayaw niya. Arranged marriage pala ito mga kapanay. Tapos, magkamag-anak din yata sila. Yung parehong ikakasal yata ngayon ay magkamag-anak. Marami rin pala sa inyo nagtatanong kung talaga bang pinsan lang ang napapangasawa nila. Hindi naman. Meron naman ako mga na-attendan na hindi naman kamag-anak. Pero arranged marriage pa rin. Pero meron din naman na mga love marriage sila. Lumabas nga kami ni Mariam kasi bala kong mag-stay na sa sasakyan. Kasi parang nahihilo ako. Ewan ko ba ba't bigla ako nahihilo? Eh paglabas naman namin, ay wala naman tao sa sasakyan. Akala ko kasi ando na yung biyanan ko. Kaya, yung biyanan ko ba lalaki? Kaya bumalik ulit kami dito ni Mariam sa loob. Akala ko kasi tapos na ikasalan. Ay pamaya-maya, dayan, tumbling-tumbling si Mariam dyan. At binibidyo-bidyo ko nga. Ay pamaya-maya, mayroong sumisingit na aakit sa stage. Ibang ikakasal na naman. Sabi ko, Mariam, sabi ko, yan ba yung kanina? Ba't iba'y suot? Sabi ko, hindi mama, iba yan. Sabi niya sa akin, ayan o, yung nakaupo na yan ha. Ayan, yan ang isa pang ikakasal. Sabi ko, ba't dalawa ba yung ikakasal? Hindi mama, ano lang yan, nagpipicture-picture lang yan. Sabi sa akin ni Mariam. Tapos, nilalike lang siya ng iba. Marami lang sa kanya naglalike. Sabi ko naman, nagpapapansin lang siya, ganun. Oo mama, papansin lang yan, sabi pa ni Mariam. Pero ano pala, bride din siya. Hindi ko alam eh, hindi ko sure kung engagement ba to o nika na. Pero parang nika naman kasi ayan, binabasa-basahan na siya dyan eh. Oh. Pero wala pa yatang pirmahan. Ewan ko ba, magulo pa sa yung bull, doblehin mo. Yun na yun. After 2 years pa daw to at saka magsasama. Siguro engagement pa lang to kasi after 2 years pa eh. Pero akala ko pa rin talaga dito, siya pa rin yung kaninang ikinasal. Kasi nga, nagpalit lang ng outfit, sabi ko. Pero dumating itong lalaki. Ibang lalaki, ay sabi ko, ibang babae to. Kaya doon ko napagtanto na dalawa yung ikakasal. Kasi eto yung asawa nito yeo. Iba Sabi ko, ay dalawa pala ikakasal ngayon. Wala kasi kung kamalay-malay. May marites ako sa inyo. Galingan yung umintindi ha. Otto Polo I love mo, Rog. Kasi naholo silo. Na nag-oosop. Nagchochot sila. Kuyo polo no ponsin ko. Orong swot sila. Ay, hirap na ako. Bahala nang hindi na uli maimbitahan sa kasalan. Basta naramdaman ko na love marriage ito. Kasi nagtitinginan sila nagingitian, nagtatawanan. Kasi dito, pag arranged marriage, kadalasan, ay halos hindi magtinginan yan. May pinapamigay pala silang ganyan para sa mga bata. Ito pala ang laman, dates at saka candy. Maganda din yung ganyan, yung sabay kinakasal, lalo na kung nagtitipid, ay isang gastusan na lang, diba? Sa mga hindi pa pala nakapollow dyan sa bago kong FB page, follow nyo na ako, Adil Family, Pinay in Pakistan.